Itinutulak na sa Kamara ang pagpapanagot sa mga troll at iba pang nagpapakalat ng fake news sa social media. Yan ay sa ilalim ng binuong House Tri-Committee. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Sa pag-arangkada ng inisyal na deliberasyon ng House Tri-Committee ukol sa paglaban sa fake news sa bansa, nanindigan si House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na dapat nang maparusahan ng trolls at ang mga nagpapakalat ng mali-maling impormasyon sa social media. Ayon kay Fernandez, bagamat kinikilala nila ang freedom of expression ng bawat isa, may hangganan din ito lalo na kung sinasadya at sobra-sobra na ang pagpapakalat ng kasinungalingan at malisyosong impormasyon online. Sang-ayon dyan si House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers. One, gusto natin magkaroon ng code of conduct ang ating mga social media platform users. No? Second, magkaroon ng disiplina, yung responsible use of these platforms. No? I think we have to criminalize. Dahil meron po mga bills na pinel sa atin, criminalizing itong mga troll farms. And I think it is just right. Sa susunod na linggo, inaasahang sisimulan na ang public hearing ukol sa issue. Bukod naman dito, tuloy-tuloy rin ang iba pang pagdinig dito sa Kamara. Ang House Committee on Basic Education and Culture binusisi rin ang issue ukol sa Comprehensive Sexuality Education Program ng Department of Education. Tutol ang ilang kongresista sa pagtuturo sa mga eskwelahan ng CSE bagamat paliwanag ng DepEd. Sakop ito sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 o RH Law. Ang sinasabi natin tungkol dito sa CSE, unang-una, that whole term, wala pa namang CSE Act. Pag tinignan natin yung reproductive health, it talks about reproductive health. Unconstitutional yon kasi unang-una, dapat naman ini-inform ang Kongreso bago sila gumawa ng ganung order number 31. No? Sinabi ko na pakisabi kay Secretary Angara to rescind the order sapagkat to us is unconstitutional. O, hindi dapat eh. Samantala sa iba pang usapin, welcome naman para sa House Quad Committee ang paggawat ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na una nang nagpasaklolo sa joint panel. It is a welcome development because we were able to help yung decision. Maybe we were able to influence the decision na magkaroon ng mag-grant ng executive clemency ang ating Pangulo. Habang si House Deputy Majority Leader Janet Garin na dati ring kalihim ng Department of Health, ikinalugod naman ang desisyon ng Department of Justice na ibasura ang mga reklamo laban sa kanya at iba pa ukol sa Dengvaxia vaccine. Kami talaga'y nagpapasalamat dahil nagkaroon ng hustisya yung mga totoong eksperto, totoong scientist at hindi na pinupolitika ang kalusugan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.